Niyanig ng matinding panginginig ang kapaligiran. Tumayo si Xiaoyan. Mas lumakas pa ang kanyang invincible obsession at napakagaling daw na malampasan ang limit. Hahaha, ngayon ay invincible ako. Sino ang makakatalo sa akin? Ngunit pagkasabi niya nito, nagdilim ang kalangitan at biglang umalangaw ang nakakatakot na kulog na agad siyang tinuruan ng leksyon. Nawala ng imik si Xiaoyan. Ito ba ay pagtama ng kidlat dahil sa pagmamayabang? Hindi pa nakakita si Xiaoyan ng ganito. Sumigaw siya sa gulat. Hoy! 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 Hindi pa nga nagiging saint si Yun Sir, at nagtitrigger na siya ng ganoong nakakatakot na heavenly tribulation. Magiging maayos ba siya? Sabi ni Zoji, huwag kang mag-alala, may lumang kasabihan na ang mga malupit na tao ay nabubuhay ng madali, kaya magiging ayos lang siya. Sumimangot si Xiao Hang, gustong-gusto siyang suntukin. Bakit parang nakakainis ang tunog na iyon? Hay! Baliwalain ko na lang ito. Si Junior Xiaoyan, sa halip na dumpensa, ay kumalat tulad ng isang peacock, inilalabas ang 30 divine lights para hamanin ang heavenly tribulation. Nagsumikap ang heavenly tribulation na bombahin ang pamilya Xiao. Nang marinig ito, napamura si Zhou Wuji. Ang taong ito ay napakahusay magmayabang. Hindi ba siya kayang isang araw na hindi gawin iyon? Nawalan din ng imik si Xiaoyan. Ano bang problema mo ngayon? Hindi ba dapat mabilis kang dumpensa laban sa heavenly tribulation? Bakit ka nagmamayabang? Pamilya tayo. Sino ba ang sinusubukan mong i-impress? Maging ang heavenly thunder ay hindi na nakatiis. Boom! Tinamaan ito ng malakas si Xiaoyan. Nakakatakot na kidlat ang kumislap sa paligid. Ngunit hindi nasaktan si Xiaoyan at tinukso pa nga. Hoy! 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 Iyan lang ba ang kaya mo? Masyadong mahina. Pagbutihin mo pa. Alam mo na, magagalit na sana ang heavenly thunder. Ito ang unang pagkakataon na may nagmayabang sa kanya. Boom! 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 Nagpadala ito ng 3 kidlat. Tuluyan nang nawala ng imik si Xiaoyan. Lintik, hindi pa ako handa. Bakit ka nagmamadali? Nagalit ang heavenly thunder. Kung hindi kita kayang patayin, babalatan ko ang iyong mga damit para maging hubot-hubad katulad ng araw na ipinanganak ka. Kaya nakita ni na Xiao Ji at Xiaoyan si Xiaoyan na ginagamit ang kanyang Hongmang body para tanggapin ang baptism ng Heavenly Thunder. Ang kanyang katawan ay nasira at nabuhay muli sa loob ng kidlat. Pakiramdam ni Xiaoyan ay muling nabubuhay ang kanyang katawan ng paulit-ulit. Matapos maging pinakamalakas si Xiaoyan sa Divine Bridge Realm, kinailangan niyang harapin ang Heavenly Tribulation. Hinahamak niya ang Heavenly Thunder na napakahina. Ito ay kahihiyan para sa Heavenly Thunder World. Sobrang galit ang Heavenly Thunder kaya tinamaan nito ang pinakamahinang punto ni Xiaoyan, ang kanyang genitals. Naamoy muli ni Xiaoyan ang inihaw na lechon. Tiningnan ni Zoji si Xiaoyan at napamura. Maliit na nga, nasunog pa. Nag-aalala rin si Xiaoyan. Ano bang tinitingnan mo? Pero bakit hindi ko naman namana ang ugaling ito? Maliit kung maliit. Huwag lang tamaan ng kidlat. Hanggang sa mawala. Ang pamilya Xiao lang ang mayroon nito. Hindi na nakatiis si Xiaoyan. Sirain ang heavenly tribulation. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Pagkatapos ay tinaas niya ang kanyang ulo sa langit at sumigaw, Invincible Fist. Ang napakalaking kamao ay direktang bumagsak sa mga ulap ng heavenly tribulation. Handang makipaglaban ang mga ulap ng heavenly tribulation kay Xia Yun, kaya ginamit nito ang lahat ng heavenly thunder at umalangaw para sirain ang kamao. Ngunit nasira ito ng kamao. Lubos na nalulungkot ang heavenly thunder. Mula ngayon, sinumang gustong labanan ang tribulation ng taong ito ay pwedeng magpunta. Matapos lumipas ang mga ulap, nagsimulang mabasag ang balat ni Xiao Yin. Pagkatapos ay naging makinis na. Elastic gold bone at jade muscle. Maging iyon ay hindi na nanginginig. Sa panig ng pamilya Y, hindi pa bumabalik si Yedidao sa loob ng isang araw at isang gabi. Sa wakas ay may napagtanto ang ama at anak ng pamilya Y. Sa kanyang lakas, dapat ay agad niyang nalampasan si Xiaoyan, hindi ba? May nangyari ba kay ama? Kalmadong sabi ni Yuan, ipinadala ko na ang iyong pangalawang tiyuhin para maghanap ng impormasyon. Dapat ay babalik na siya kaagad. Hindi pa nga siya nakakapagsalita nang bumukas ang pinto dahil sa ikalawang matanda ng pamilya Ye, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Malaki ang problema ni Big Bro.
Malapit nang harapin ng pamilya Ye ang isang catastrophe. Ang panganay na pamangkin ay pinatay ni Xiaoyan, at lahat ng sumama sa kanya ay namatay din. Walang natirang buhay. Ano ba ang sinasabi mo? Lumaki ang mata ni Yayuan sa hindi paniniwala. Lamambot ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa lupa. Bago mawalan ng malay, samuka pa siya ng dugo. Tunay na isang dramatikong pag-alis. Hindi pa rin matanggap ni Ye Chifang ang katotohanan. Agad na inalalayan ng kanyang ama si Yan at agad na tinanong ang kanyang pangalawang tiyuhin, totoo ba ang sinasabi mo? Paano naman kayang-kayang patayin ng good-for-nothing na si Xiaoyan si Big Brother? Totoo, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Ang buong mining area ay puno ng mga bangkay. Dahil naglakas loob ang Xiaoyan na iyan na patayin si Big Blade Ye, hindi ka rin niya paliligtasin. Hindi kailanman napanaginipan ni Ye Chang na makikipag-ugnayan siya sa ganoong kalaking pangalawang tiyuhin. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Bago pa niya matapos ang kanyang tanong, tumakbo na ang ikalawang matanda ng pamilya Ya. Ano pa ang magagawa natin? Takbo, tumakbo hanggat kaya mo. Huwag nang bumalik sa Funland City. Kapag nagising ang iyong ama at anak, dapat ay mabilis na kayong umalis. Matapos tumakbo ang ikalawang matanda ng pamilya Ye, nagising si Yuan. Nagpapanak na sinabi ni Ye Chifang, Ama, tumakbo na rin tayo, at sinagot naman ni Yuan na hindi makakatakas ang mga hanggal. Ang pagsunod sa kanila ay mangangahulugang kamatayan. Dahil naglakas loob si Xiaoyan na harapin ang iyong Big Brother, dapat ay napakabilis niya. Oo, Ama, uupo na lang ba tayo dito at maghihintay na patayin? Nagbuntong hininga si Yuan. Ikaw ay isang hanggal na bata. Nagkunwari akong walang malay kanina para mailabas ng iyong pangalawang tiyuhin ang mga tao para maakit ang atensyon ng pamilya Xiao at para mabigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Nagulat si Yifang nang marinig iyon. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin noon na si pangalawang tiyuhin at ang iba pa na kinuha ni Yewan ay naglabas ng isang token mula sa kanyang bulsa? Nako, ang ilang tao ay kailangang magsakripisyo para sa pamilya Ye. Kunin mo ang Great Emperor token na ito. Dalhin mo ito sa Heavenly Emperor Mountain sa Eastern Wilderness. Ipakita mo ang token na ito at may mag-aayos ng mga bagay para sa iyo at maghihiganti sa atin. Ye! Tiningnan ni Chifang ang token at nalito. Ito ang Great Emperor token ng pamilya Ye. Nagkaroon ba tayo noon ng Great Emperor? Dahil patay na si Ye Dadao, tiyak na sisirain ni Xiaoyan ang pamilya Ye. Sa harap ng sakuna, inilabas ni Yuan ang Great Emperor token. At labis na nagulat si Ye Chiang. Ama, nagkaroon ba ng Great Emperor ang pamilya Ye? Nagbuntong hininga si Yuan at sinabi, kami ay mga inapo ni Ye Wanggo. Ang pamilya Ye ay isang Great Emperor family sa Eastern Wilderness, na minsang nagkaroon ng dalawang Great Emperors na may lakas na mas nakakatakot pa sa Chaotic Sacred Ground. Labis na kinilig si Ye Chiang. Wow, ang galing naman. Kung gayon, bakit tayo natatakot sa Xiaoyan na iyan? Ngumiti ng mapait si Ye Wan. Hi, malayo ang Eastern Wilderness Ye family sa ating Fenglin City Ye family. Kung hindi dahil sa pambihirang talento ng iyong Big Brother, hindi nila tayo bibigyan ng Great Emperor token na ito. Kung gayon ama, pumunta na tayo sa Eastern Wilderness ng magkasama. Nang marinig ito, umiling si Yuan at sinabi, hindi pwede. Ang Great Emperor token ay makakapagtago lamang ng aura ng isang tao. Kung isasama mo ako, hindi ka makakatakas. Pagkatapos ay itinulak niya palayo si Yafang. Bilasan mo, Chiang. Ikaw lang ang pag-asa ng pamilya Ye. Kung hindi ka aalis, papatayin ko ang aking sarili ngayon. Ama, napilitan lamang umalis si Yachifang habang umiiyak. Tiyak na ipaghihiganti ko ang pamilya Ye. Nakahinga ng maluwag si Yayuan. Hay! Akala ko ay makakakuha ako ng lakas kay Big Blade Ye para makabalik sa clan. Hindi ko inaasahan na mayroong katulad ni Xiaoyan ang pamilya Xiao. Tunay ngang gusto akong sirain ng langit. Ngunit Xiaoyan, ang aming pamilya Yang ay mayroong dalawang Great Emperors. Maging ang Chaotic Sacred Ground ay hindi ka mapoprotektahan. Pagkatapos, nagpakamatay si Yuan at nawala ng buhay ang kanyang Sea of Consciousness. Pagkabalik mula sa mining area, hinarap ni Xiao Yin ang pamilya Ye ayon sa kanyang plano. Ama, iwan mo sa iyo at kay Zhou Wuji ang bagay tungkol sa pamilya Y.
Babantayan ko ang Xiao Mansion para tulungan ang lahat na hanapin ang mga nakatakas. Ngumiti si Xiaoyan at itinuro si Zhou Wuji. Matanda na ako, okay pa rin ang pagharap sa mga mahihina. Mukhang bada si Brother Wuji na pumapatay ng hindi man lang kumukurap. Umaasa ako sa iyo mamaya. Nang marinig ito, lumaki ang mata ni Zhou Wuji. Nilalapatan na naman ako ng label ng matanda para samantalahin ako at tinatawag pa akong kapatid. Walang iya, nawalan din ng imik si Xiaoyan. Ama, pwede ka bang maging seryoso ng kaunti? Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng paglipol ng pamilya Xiao sa pamilya Y sa buong Fanland City. Hindi pa nagtatagal, nagchichismisan pa ang lahat na sisirain ang pamilya Xiao ng pamilya Y. Ngunit ganap na binago ni Xiaoyan ang sitwasyon. Pakiramdam ng mga cultivators ng Fanland City ay nakakita sila ng isang bagay na tunay na kahanga-hanga. Si Ye Dao ay ang Holy Son ng Holy King Sect. Gayunpaman, inalis siya ni Xiaoyan, isang basura na hindi nagal-inang sa loob ng 16 na taon. Masyadong nakakatakot. Hindi lumabas si Xiaoyan, ngunit ang kanyang mental power ay sumaklaw sa buong Fanglin City. Walang sinuman mula sa pamilya Ye ang makakatakas. Madaling pinuksa ni Xiao Wuji ang pamilya Ye. Hindi nagtagal, bumalik silang dalawa, nababalutan ng amoy ng dugo. Naghahabol hininga si Xiao Hong at sinabi, tapos na ang pamilya Ye. Maliban sa hindi paghahanap kay Liang, hindi nag-alala si Xiaoyan. Tutal, maaga o huli, magiging righteous great emperor siya. Bakit siya matatakot sa isang maliit na Yed Xiang? Hindi niya alam na isang malaking panganib ang naghihintay sa kanya. Hindi na masaya si Xiao Wuji. Xia Yin, huwag kang magmayabang. Dapat ako ang righteous great emperor. Nang marinig ito, gusto ring mga tuwiran ni Xiao Yin. Mahirap para sa isang may ancient sacred body na maging righteous great emperor. Mahirap ang isang volume, ngunit ngayon ay mayroon na akong 2 volume ng ancient sacred body, at tatalunin kita sa hinaharap. Nang marinig ito, kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang mga kamao. Lubos kang tiwala, hindi ba? Mag-solo tayo. Agad na tumalikod at tumakbo si Zhou Wuji. Para kang basura at kailangan mo ng tagapagdala. Kapag nag-level up ako, dadalhin kita. Ngumisi si Xiaoyan. Hahaha, natakot ka at tumakbo. Kahit mag-level up ka pa, hindi ka magiging kalaban ng aking pamilya Xiao. Matapos umalis si Zhou Wuji, inilabas ni Xiaoyan ang Dragon Flame Fruit at ibinigay ito kay Xiaoyan. Ama, ito ang Dragon Flame Fruit. Isang prutas ay maaaring magdagdag ng 10 taon sa iyong buhay. Mayroon ditong 20 prutas. Kayo at si Ina ay tig 10 prutas. Nagulat si Xiaoyan. Kung alam ng iba, mababaliw sila. Hindi, masyadong mahalaga ito. Dapat ay itago mo ito para sa iyong sarili para tumaas ang iyong lakas. Hindi siya pinayagan ni Xiao Yian na tumanggi. Ama, sa aking talento, magiging saint ako sa kalaunan, kahit na madagdagan pa ang aking buhay ng 1,000 taon. Walang silbi sa akin ang mga bagay na ito. Nang marinig ito, hindi na tumanggi si Xiaoyan, talagang kailangan ba nating lumipat? Ang pamilya Xiao ay matagal na dito. Tumango si Xiaoyan at sinabi, kailangan talagang lumipat. Sa hinaharap, ako ang magiging righteous great emperor, at tiyak na marami akong gagawing kaaway. Sa pamamagitan lamang ng paglilipat ng mga tao sa pamilya malapit sa Chaotic Sacred Ground ako magiging panatag. Ayaw ni Xiao Hang na mag-alala ang kanyang anak, kaya agad siyang pumayag. Aayusin ko ang paglipat ng mga tao sa pamilya. Bigla, may lumitaw na phantom sa kalangitan sa itaas ng Fanglin City. Isang nakakatakot na pressure at tunog ang bumalot sa buong syudad. Ang aking disipulo na si Ye Dao ay may mga katangian ng isang saint. Sino sa lupa ang naglakas loob na kumilos kung hindi ka magsasalita? Ngayon, paliliguan ko ang buong Fanglin City sa isang dagat ng dugo. Matapos sirain ni Xiao Yin ang pamilya Ye, isang extraordinary expert ang biglang sumalakay sa kanya. Sumumpa siya na papatayin niya ang buong syudad para ipaghiganti si Yada Dao. Si Xiao Hong lang ang nakitang nanginginig tulad ng dahon. Dahil si Xiao Yun ang pinakamalakas na tao sa Fanland City, ngunit si Xiaoyan ay nasa Divine Bridge Realm lamang. Ngunit huli na para tumakas. Sinabi muli ni Xiao Wuji. Ito ay soul projection lamang ng isang powerful expert.
Lumaki ang mata ni Xiaoyan at sinabi, ipaliwanag mo sa paraang maiintindihan ko. Ipinaliwanag ni Xiao Wuji, matapos maabot ang isang tiyak na antas ng lakas, maaaring i-project ng isa ang kanilang soul para pumatay ng mga tao mula sa libu-libong milya ang layo. Ngunit mas malayo ang distansya, mas mahina ang power ng soul projection. Nagulat si Xiaoyan. Pinatay ko lang si Ye Dadao kahapon, at ang master ng kabilang panig ay naghanap na sa akin. Napakabilis ng bilis na ito, hindi ba? Si Ye Dadao ay, tutal, ang Holy Son at ang kanyang master ay, tutal, isang Elder Moe. Kung hindi nirvana kung gayon ay extraordinary din. Paano magiging mabagal? Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Hanggat hindi pa siya nagiging saint, kaya ko siyang labanan. Gayunpaman, milyon-milyong milya ang layo ng Holy King Sect sa Phoenix Plume City. Ang kanyang soul projection ay hindi maaaring ganoon kalakas. Sa pagsasabing iyon, lumakad si Xiaoyan patungo sa pinto. Nawalan ng imek si Xiao Wuji, pakiramdam niya ay nilalaro ni Xiaoyan ang apoy. Mag-ingat ka, paano kung isa siyang Transcendent Realm Powerhouse? Kahit hindi niya magamit ang kanyang buong lakas, nakakatakot pa rin iyon. Lumabas na may trump card si Xiaoyan. Ang Power Emperor D na iniwan sa kanya. Sa kritikal na sandali, maaari nitong burahin ang sinumang Transcendent Realm opponent. Biglang, may boses na umalangaw-ngaw mula sa kalangitan, galit na galit, kung walang aamin, sisirain ko ang buong syudad na ito para ilibing ang aking disipulo na si Ye Dao kasama niya. At si Xiaoyan, nakatayo sa kanyang Golden Dragon Sword, sumigaw pabalik, hoy, matanda, pinatay ko ang iyong disipulo na si Ye Dao. Ngunit ang matandang iyon ay tiningnan lang si Xiaoyan, nangungut siya na nasa spiritual bridge realm lang siya, hindi man lang karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos. Hindi siya naniniwala na matatalo si Ye Dadao sa ganoong mediocre spiritual bridge realm dude. At heto na, naglabas si Xiaoyan ng isang holy saber at may amoy na sinabi na ang kanyang holy saber ay nasa aking mga kamay. Ngayon, sa tingin mo ba ay pinatay ko siya o hindi? Ang matanda ay tumalon pabalik ng 3 metro, lahat ay nagulat. Paano ito posible? Paano mo, isang spiritual bridge realm cultivator, magagawa ito? Magsalita ka. Anong sect ka galing? Gumawa ng pose si Xiaoyan. Ako ay invincible. Makinig kang mabuti, matanda. Ako ang kasalukuyang Holy Son, Xiaoyan, ng Chaotic Holy Land. Mas lalong nagulat ang matandang iyon. Kung gayon, ikaw pala iyon. Hindi niya inaasahan na ang pumatay kay Dao Dao ay ang Holy Son pala. Problema ito, ngunit hindi pa rin niya palalampasan si Xiaoyan, kahit na mga hulugan ito ng pagkasira ng Phoenix Plume City. Sa panahong iyon, hindi siya mahahanap ng Chaotic Holy Land. Bigla, ang mga mata ni Xiaoyan ay nagliliyab sa hangarin na pumatay. Naglakas loob kang magmayabang sa harap ko sa mahinang soul projection na iyan. Kung may lakas ka ng loob, halika at hanapin mo ako para maghayganti. Ngayon, dudurugin ko ang iyong soul at bukas, sisirain ko ang iyong tunay na katawan. Galit na galit ang matanda at agad na nagcast ng spell para tawagin ang Raging Sea Dragon God at umatake kay Xiaoyan. Munting bastos, huwag kang magyabang ng walang kahihiyan. Ako si Duan, Grand Elder ng Holy King Sect. Kahit na soul projection lang ako, isa pa rin akong Transcendent Realm Powerhouse. Ang pagpatay sa iyo ay mas madali kaysa sa pagbaliktad ng aking kamay. Binuksan ng higanteng dragon ang kanyang bibig ng malaki at sumugod kay Xiaoyan, ngunit kalmado lang siyang tumawag ng libu-libong espada at tinukso siya. Lumabas na si Grand Elder Duan Day. Magaling, naaalala ko na ang iyong pangalan. Darating ang araw na ipapadala kita sa Yellow Springs para makipagkita kay Ye Dadao. Pagkatapos ay may malaking pagsabog. Pinatay ng libu-libong espada ni Xiaoyan ang dragon ng matandang iyon, ngunit nagkabasag-basag din ang kanyang sariling mga espada. Parehong magaling ang magkabilang panig, ngunit mas nagulat ang matanda. Nagulat siya. Ang batang ito ay masyadong nakakatakot. Lubos siyang naiinggit. Kahit na ang talentong tulad ni Ye Dadao sa Sky Cave Realm ay hindi malapit sa pagiging kasinggaling ng munting spiritual bridge realm punk na ito. Nilipol ni Xiaoyan ang buong pamilya ni Ye Dao. Gustong ipaghiganti ng kanyang master na si Duan. Nakita ni Xiaoyan na nangungut siya,
Sinabi niya, hindi ka man lang karapat-dapat na hawakan ang mga sandalyas ng iyong disipulo. At matapos labanan si Xiaoyun, nagulat si Duan. Tinanong niya, si Xiaoyun ay isang maliit na spiritual bridge realm lamang. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking lakas? Sinamantala ni Xiaoyin ang pagkakataon para magbigay ng color dahil ako ay isang genius na hindi ninyo maiintindihan. Nakita lang si Duan na nagalit. Agad siyang gustong patayin si Xiaoyin. Dahil kung hindi namatay si Xiaoyin, masusupol ang kanilang Holy King sect sa buong buhay nila. Pagkatapos ay sumigaw siya, Primordial Ferocious Beast, busugan siya hanggang mamatay. Gaano man kataas ang iyong talento, nasa spiritual bridge realm ka lang. Tangkilikin mo ang alay na ito. Nakita lamang ang isang itim na libo na binubuksan ang 10,000 taong hindi nabrush ang nabibig at sumugod kay Xiaoyan. Nanginginig si Xiaoyan at nagkaroon ng goosebumps. Oh my God, ang baho niyan. Agad siyang nagcast ng isang golden bell shield para protektahan ang kanyang sarili. Alam ni Xiaoli na hindi siya dapat maging pabaya. Base sa baho ng kanyang bibig, ito ay tiyak na isang primordial beast. Ang itim na lito ay orihinal na gustong kagatin ang ulo ni Xions, ngunit bilang resulta, ang isang kagat sa kanyang protective golden shield ay nabali ang isang ngipin. Ngunit nabali din ang golden shield, ngunit hindi nagpapanak si Xiaoyan. Sinamantala ang pagkakataon na, hilahin ang golden holy sword, inihanda niya ito diretso sa nakabukas na bibig ng malaking aso. Sino? Ikaw, magsipilyo ka ng ngipin mo. Isang malakas na ingay lang ang narinig at ang itim na libaydo ay nahati sa dalawa. Medyo nabigo si Xiaoyin. Oh, iyon lang ba? Napakahina. Ngunit sa oras na ito, ngumiti ng malamig si Duan. Walang silbi. Hindi mo ito kayang patayin. Hanggat hindi ako patay, hindi mamamatay ang spirit offering. Pagkatapos ay bumalik si Xiaoyan at nakita ang isang itim na lito na may kakilakilabot na amoy, sumusugod kay Xiaoyan. Hindi pa tapos. Patuloy na gumagawa ng handsail si Duan. 3 bahagi ay umaasa sa vital energy at 7 bahagi ay umaasa sa luck. Pahirapan kita ng husto. Nakita lang ang isang malaking palad na bumagsak sa kanyang ulo. Sa oras na ito, ang lahat sa Phoenix Plume City ay natakot at nagsimula silang magpakitang gilas kay Duan. Napakalakas niyan, iyan ang elder ng Holy King Sect, isang senior na nagpractice ng higit sa 1,000 taon. Sana lamang matapos patayin ng senior si Xiaoyan, hindi niya masasangkot ang mga tao ng ating Phoenix Plume City. Maging ang ama ni Xiaoyan ay nagsimulang mag-alala. Pinatay siya dahil ang lakas ni Duan ay maraming beses na mas malaki kaysa kay Yao. Tanging si Zouji lang ang nakakaalam kung gaano kagaling si Xiaoyan, at sinabi niya kay Xiaoyan na huwag mag-alala. Napakaligtas doon. Nakita lang si Xiaoyan na tahimik na bumibigkas ng handsail. Naglalabas ng liwanag si Mingwang. Basagin mo yan para sa akin. Natuliro din si Mingwang sa baho ng itim na lito. Agad siyang gumamit ng kamao para sabugin ang ulo ng ancient spirit offering na ito. Nagpatuloy si Xiaoyun na akayin si Mingwang para sumugod, sumusugod sa 3 lintik na malalaking kamay na iyon. Sa sandaling ito, invincible ako. Kahit na mayroon kang 3 bahagi ng vitality, tiyak na wala kang luck kapag nakilala mo ako. Isang segundo mamaya, nabasag ang 3 palad, nakita lang na mas pangit ang mukha ni Duan kaysa sa kumain. Hindi niya maiwasang aminin na si Xiaoyan ay isang reborn genius, at ang kanyang disipulo ay hindi karapat-dapat na magsuot ng sapatos ni Xions. Nahihiya at galit si Duan, at sumumpa siya na gaano man ka-monstrous si Xiaoyan, kailangan niyang hayaan itong lumipad ngayon. Pagkatapos ay mabilis siyang gumawa ng handsail at naglabas ng Flame Divine Sword diretso kay Xiaoyan. Hahaha, naglalaro ng apoy, nagkataon lang na agad kitang pipigilan. Gumawa ng handsail ng Sisil at ang Xuanbing Sword Sail. Ang dalawang malaking magical powers ay tumalon sa maapoy na espada. Isang segundo mamaya, agad na pinatay ng malaking espada ang apoy at naging isang ice block. Patuloy niyang inactivate ang Xuanbing Sword Sail, itinitig ito kay Duan. Agad na bumagsak ang mukha ni Duan. Hindi niya kailanman naisip na nagil-inang ako ng napakaraming divine powers. Sa puntong ito, maaari lamang siyang gumamit ng isang galaw. Nagtipo ng power ang mga kamay ni Duan habang tahimik siyang nagbigkas, 5 Thunder Heaven Rending Sail.
Tikman mo ang aking pinakamalakas na atake. Oras na para gamutin ang ilang sakit o bugbugin ka hanggang sa mawalan ka ng katinuan kung hindi ka pa may sakit. Hindi mabilang na kidlat ang sumalpok sa kanya mula sa lahat ng direksyon, nilalansag ang Xuanbing sword sail. Mukhang kahanga-hanga, sigurado, ngunit hindi niya alam. Hindi ako natatakot sa kidlat ng langit. Lalo na ang bersyon ng matanda na ito, sumigaw ako, Invincible Fist, gusto ko ang iyong buhay. Isang segundo mamaya, binali ng aking kamao ang 5 Thunder Heaven Rending Sail. At para lang sa kalokohan, nagdagdag ako ng ilang Grand Dio runes sa Invincible Fist bago ilunsad ito kay Duand. Boom! Ang matandang geyser na si Duand ay sumabog ng napakalakas na muntik na. Siyang mamatay, lumipad ng 12 ng metro ang layo. Ito. Hindi niya maunawaan, kahit sa kanyang mga panaginip. Paano nagkaroon ng ganoong kalakas na power ang kamao na ito? Patuloy akong nanunukso. Ano ba? Iyan lang ba ang kaya mo? Naghihintay sa aking nirvana. Ang pagpatay sa iyo ay madali lang. Ang matandang iyon. Galit na galit si Duande na halos umusok na ang kanyang ilong. Munting bastos, huwag kang masyadong mayabang. Malapit nang dumating ang aking totoong katawan. Patay ka. Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang tumakas. Dahil hindi siya kayang talunin ng kanyang divine soul, masusugatan siya kung mamatay siya dito. Sinusubukang tumakas ngayon. Huli na, sinabi ko, magkakaroon tayo ng kasiyahan. Marami akong divine powers na hindi ko pa naipapakita. Agad kong inilabas ang 4-symbol sword formation, nilalanzi ang matanda. Agad na nakilala ni Duand ang divine power. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganoon kahusay ang isang ganoong kagandang divine power. Pagkatapos ay naglabas ako ng isa pang Invincible Fist sa kanya. Dahil nandito ka, iwan mo ang iyong divine soul. Hindi sumigaw si Duand. Munting bastos, hindi ka kailanman patatawarin ang aking tunay na katawan. Ang kanyang sigaw ay parang baboy na kinakatay. Binugbog siya hanggang sa maging alikabok ng 4 divine beasts at ng Invincible Fist. Sa sandaling iyon, ang tunay na katawan ni Duand sa kalangitan ay samuka ng isang bibig ng dugo. Diyos ko! Naglakas loob siya na patayin ang isa sa aking divine souls. Pinunasan ni Duand ang dugo mula sa kanyang bibig at sumumpo ng galit. Siya yon, kahit ikaw pa ang quasi-divine son ng Chaotic Holy Land, papatayin kita ni Duand at ililibing kita kasama ang aking Great Saber. Pagkatapos ay mabilis siyang lumipad patungo sa Fanglan City. Pagdating ko, tinukso ako ni Zhouji, isa kang freak, gamit ang Divine Bridge para pumatay ng Sacrificial Spirit. Walang sinuman sa buong cultivation world ang makakagawa niyan kundi ikaw. Malamig akong ngumiti at sinabi, kaya nga sumunod ka sa tamang tao. Bigla, bumulwak ang aking blood chi at umubo ako ng dugo. Hindi ko inaasahan na ang divine soul ng matanda ay may lakas ng sacrificial spirit realm. Itinaya ko ang aking buhay para patayin siya. Agad akong inalalayan ni tatay at tinanong kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ko sa kanya, ang pinakamahalaga ngayon ay agad na ipatawag ang mga clansmen at umalis sa Fanglan City. Tumango ang aking tatay. Okay, umalis tayong lahat. Agad akong tumanggi. Hindi ako pwedeng umalis. Paparating na ang tunay na katawan ni Duand. Kailangan kong manatili para pigilan siya. Nang marinig iyon, nagulat sina Zhouji at ang aking tatay. Hindi pwede. Hindi ka tiyak na makakatalo kay Duand. Napakalakas na ng kanyang divine soul. Ang kanyang tunay na katawan ay tiyak na nakakatakot. At sugatan ka pa. Sa nakaraang episode, nagpa siya si Xiao Yun na manatiling mag-isa para harapin ang tunay na katawan ni Duand. Nagulat ang kanyang ama at si Zhouji. Iyan ay isang matandang immortal sa Transcendent Realm. Paano mo siya lalabanan? Sinabi ni Xiao Yun sa kanyang ama na napakabilis ng speed ng isang Transcendent. Kung hindi siya mananatili, walang sinuman sa 12 ng buhay sa pamilya Xiao ang makakatakas. Ngunit nagmamadaling umiling ang kanyang ama, maaari silang magkahiwa-hiwalay para tumakas, kaya sana ay may makatakas sa Chaotic Holy Land. Mapait na ngumiti si Xiao Yun sa loob-loob niya. Ito nga ay isang magandang plano, ngunit sino ang makakasigurado na hindi aksidenteng hahanapin ni Duandeli ang kanyang mga magulang? Patuloy siyang nanghikayat sa kanyang ama, sinabing ang kanyang master ay nagtanim ng isang field seal bago bumaba ng bundok,
na kayang patayin si Duan ng isang suntok sa kritikal na sandali, at magiging pabigat sila kung mananatili. Tiningnan siya ni Xiaoyan na may pagdududa. Talaga, ikaw na maliit na bastos. Hindi ka nagsisinungaling sa akin, hindi ba? Nawala ng imek si Xiaoyan. Ama, ako ang sarili mong anak. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Bulong ni Xiaoyan. Marami kang sinungaling sa akin noong bata ka pa. Sa tuwing hindi ka masaya, agad kang tatakbo sa iyong ina at sasabihin sa kanya na nakikipag-ugnayan ako sa katulong. Nalaglag ang panga ni Zhou Wujis nang marinig ito. Kung gayon, ganoon pala ka-unruly si Xiaoyan mula pa noong bata siya. Nawala ng imek si Xiaoyan. Bakit mo binabalikan ang mga lumang utang? Matagal na iyon, at ngayon ako ang quasi-divine son ng Chaotic Holy Land. Trituhin nila ako tulad ng isang kayamanan. Paano hindi sila mag-iiwan ng ilang paraan para sa akin? Bago hayaan akong bumaba ng bundok, naramdaman ni Xiao Hang na may katotohanan dito at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Agad siyang nag-ayos para sa mga clansmen na mabilis na pumunta sa Chaotic Holy Land. Matapos mawala ng laman ang Xiao Mansion, si Xiao Yunan at Zhao Ji ay nag-iinuman ng tsaa at nagkukwentuhan. Naisip ni Xiaoyan, ang batang ito ay talagang kakaiba. Sinabi ko sa kanya na bumalik muna sa Chaotic Holy Land, ngunit hindi siya umalis. Kaya, tinanong niya kung hindi ba siya natatakot sa kamatayan. Nagpakita ng matatag na ekspresyon si Zhou Wuji at sinabi, bumagsak na ang Chaotic Holy Land, kaya naglakas loob si Duan na patayin ka. Ngunit ang aming Ancient Wilderness Holy Land ay nasa peak pa rin. Hindi niya ako kayang hawakan kahit may 10th lakas ng loob pa siya. Huwag kang mag-alala. Matapos kong patunayan ang Great Emperor, susuportahan ko ang iyong Chaotic Holy Land. Nagulat si Xiaoyan. Oh, kaya pala nanatili ang taong ito para sa freeload. Matapos mong pagsamahin ang Ancient Wilderness Holy Body, hindi naman tumaas ang iyong lakas, ngunit tila mas lumaki ang iyong mukha. Aatake na sana si Zoji nang biglang ngumiti ng malamig si Xiaoyan at tumangala sa kalangitan. Nariyan na siya. Naglabas si Duan ng nakakatakot na pressure at sumigaw, siya yun, hindi ko inaasahan na may lakas ka ng loob na manatili dito. Sa tingin mo ba dahil ikaw ang quasi-divine son ng Chaotic Holy Land, hindi kita kayang patayin? Nagkunwari si Xiaoyan na kalmado at nangutya. Oh, kaya pala ang hamak na Grand Elder. Nariyan ka ba para sa divine soul na iyon? Paumanhin, dinulog ko na. Nakisingit din si Zhou Wuji ng dramatikong paraan. Ako ang Holy Son ng Ancient Wilderness Holy Land. Naglakas loob kang patayin ako. Maghintay ka lang na lipulin ang Holy King Sect. Natakot si Duan na pinagpapawisan siya ng malamig. Lintik, hindi ko inaasahan na nandito rin ang Holy Son ng Ancient Wilderness Holy Land. Okay, inaamin kong hindi ko kayang kalabanan ka. Pagkatapos, sa isang kaway ng kanyang kamay, napatay si Zoji, binuhat na parang manok, at itinapon palayo. Ang matandang ito ay walang galit sa Ancient Holy Land at hindi kailangang makipag-ugnayan sa iyo, isang junior scrum. Bagaman nag-iingat siya sa Ancient Holy Land, minamaliit niya ang Chaotic Holy Land. Agad siyang naglabas ng mas nakakatakot na pressure. Xiaoyan, lumuhad ka sa harap ko. Sa ilalim ng pressure, bumagsak ang mga gusali, nabunat ang mga puno, at naging buo ang Xiao Manor sa isang iglap. Kahit na maduraj si Xiaoyan sa pressure na ito, hindi siya luluhod. Hahaha, kaya ito ang power ng Transcendent Realm. Pinagsikupan ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at nanatiling nakatayo. Ikaw, isang talunang general, naglakas loob na magyabang sa harap ko. Kaya kong patayin ang iyong soul at kaya kong patayin ang iyong tunay na anyo mamaya. Gumawa si Duan ng isang malaking kamay, diretsyong tinamaan ang ulo ni Xiao Yuniz. Mayabang, bagaman kahanga-hanga ang iyong talento. Ngayon ang iyong kamatayan. Ano pa ang sinasabi mo mamaya? Ngunit isang segundo mamaya, bigla siyang kumilos na parang tumapak sa buntot ng aso at natakot ng labis. Gustong tumakas, nawalan ng imek si Xiaoyan. Nabasag ang malaking kamay ng kidlat. At ang kidlat na iyon ay alam pa kung paano iwasan na aksidenteng masaktan si Xiaoyan. Nag-teleport si Duan ng malaking distansya sa kalangitan, ngunit sa pilitan siyang hinayla pabalik ng isang hindi nakikitang puwersa. Alam niyang hindi siya makakatakas, nagmadali siyang lumuhod at humingi ng tawad. Junior Duan, Great Elder ng Holy King Sect.
Kung mayroon man akong nagawang masama sa iyo, mangyaring patawarin mo ako. Ang pinakamababang sage, lahat ay ants. Napakahusay ng timing ng pagpapakita ni Xiaoyin dahil ang pinakamalakas na Great Saint level expert ay nagpoprotekta sa kanya. Sa sandaling ito, nanginginig si Duan na parang dahon. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Nagliwanag ang mukha ni Xiaoyans. Tila hindi lang iniwan ng kanyang master ang Emperor's Seal, kundi may iba pang experts mula sa Chaotic Holy Land na lihim na nagpoprotekta sa kanya. Bigla, isang nakakatakot na divine sense ang lumitaw sa likod ni Xiaoyun at papalapit kay Duan. Ignorant brat, narinig ko na gusto mong lumuhod sa iyo ang quasi-godson ng aking Chaotic Holy Land at gusto mo pa siyang patayin. Instinktibong lumingon si Xiaoyan at nagmamadaling yumuko, sinabing, ang disipulo ay bumabati kay Liu. Lubos na naramdaman ni Xiaoyun ang karangalan. Hindi ba ito ang matandang ancestor na lumabas sa kabaong sa Kabanata 1? Noon, para tanggapin siya, idineklara niya na sino man ang maglakas loob na kunin siya ay ililibing sa ilalim ng palikuran sa loob ng 10,000 taon. Ito ang pinakamalakas na Great Saint na may tunay na power, pangalawa lamang sa Quasi-Emperor. Ngumiti at tumanggaw si Liu kay Xiaoyun. Ngunit nang lumingon siya kay Duan, ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kidlat. Sa ilalim ng kanyang titig, sumigaw ng labis si Duan Dai at agad na nahulog mula sa kalangitan ng may kalabog, lumuhod na parang bunton sa paanan ni Xiaoyans. Inamin ang kanyang pagkakamali, inulit niya na parang sirang plaka. Senyor, mangyaring patawarin mo ako. Ang lahat sa ibaba ng isang sage ay ants. Dagdag pa, ang nasa harap niya ay si Lezu, isang top-tier figure sa Nine Heavens Continent, isang taong hindi niya kayang kalabanan. Ang mga mata ni Leo ay puno ng hangarin na pumatay habang sinabi niya, ikaw na mapangahas na maliit na bastos. Naglakas loob ka pa na subukan at patayin ang quasi-godson ng Chaotic Holy Land. Ang iyong Holy King sect ay nagiging mas outrageous. Mas lalong nanginginig si Duan. Desperado siyang nagsumamo, Senyor, mangyaring iligtas mo ako. Hindi na magiging mapangahas ang junior na ito. Isang segundo mamaya, iwinagayway ni Leo ang kanyang kamay, at si Duan ay hinayla palapit na parang manok. Hindi mo naglakas loob, ngunit naglakas loob ang iyong Holy King sect. Pangunahan mo ang daan patungo sa iyong Holy King sect. Gusto makita ng matandang ito kung gaano ka-outrageous ang iyong Holy King sect. Namutla si Duan. Hindi na kailangan umabot dito. Nagpapanik si Duan sa loob. Katapusan ko na. Malaking gulo ito. Ngunit hindi siya pinayagan ni Leo na magpasya. Sa pilitan siyang kinaladkad, na pinagpapawisan ng husto, para manguna. Kung hindi, mamamatay ka. Masaya na si Xiaoyan ngayon. Kahanga-hanga ang pagkakaroon ni Leo bilang kanyang suporta. Ngunit bakit hindi niya direktang pinatay si Duan at sa halip ay pumunta sa Holy King sect? Maaari kayang gusto niyang dalhin ang laban na ito sa kanilang pangunahing base. Marahil ay naramdaman ni Zhou na tiyak na baliw si Leo. Kaya ba niyang harapin silang lahat mag-isa? Hindi niya alam na ang buong Holy King sect ay hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Leo. Makalipas ang ilang araw, dumating sila sa harap ng Holy King sect. Napangiti si Xiaoyin sa paghanga. Tulad ng inaasahan mula sa numero 1 sect sa ilalim ng Holy Lands, tunay na kahanga-hanga, hindi nakakapagtaka na naglakas loob kayong hamanin ang aming Chaotic Holy Land. Sa sandaling ito, isang divine sense ang bumalot sa buong void at sumigaw, sino ang naglakas loob na pumasok? Bago pa matapos magsalita, malamig na bumulong si Leo, scram. Direktang tinamaan ng kidlat ang tao at naging abo. Natakot si Duan at nawalan ng malay. Pagkatapos ay lumipad din ang Holy King sect leader. Nagmadali siyang yumuko kay Leo. Leo, isang malaking karangalan ang iyong pagdalo. Ngunit umasta si Leo na parang sinisigawan ng isang bata at hindi man lang siya pinansin. Ikaw na mabahong bastos, lumayas ka rin. Hayaan mong lumabas ang iyong mga elders at makipag-usap. Galit na galit ang Holy King sect leader ngunit sumunod lamang siya ng masunurin. Oo, nagulat si Xiaoyun. Wala ba talagang pride ang isang kagalang-galang na sect leader? Sa sandaling ito, isang nakakatakot na divine sense ang Some Iris Void, nagmamay-ari patungo kay Xiaoyan. Zhang Dale, anong dala mo dito? Oh, tensyonado lang ang nerbiyos ni Xiaoyun.
Ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang tumawa. Zhang Dale. Leo, bakit parang pambata ang pangalan na ito? Hinawakan ni Leo ang parang manok na si Duan at malamig na sinabi, Qianlu Dai, Great Elder ng Holy King Sect. Pinatay mo ang quasi-godson ng aming Chaotic Holy Land. Sinusubukan mo bang hamunin ang aming Chaotic Holy Land? Tiningnan ni Qianlu Dai si Xiao Yin at malamig na bamulong. Zhang Dale, nakikita kong napakasaya ng iyong Chaotic Holy Land's quasi-godson, hindi ba? Binibintang mo ang Great Elder ng aming Holy King Sect. Tamad na tamad si Leo na makipagtalo, kaya malamig lang siyang bamulong. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng kidlat patungo sa kanilang sect leader. Mas lalong natuliro ang sect leader, walang naiintindihan. Dapat ba akong umalis agad pagkalabas ko? Sa kabutihang palad, napigilan ni Qianlu Dai ang galaw na ito sa oras. Kung hindi, masyadong nakakahiya kung mamatay ang kanilang sect leader sa kanilang teritoryo. Sumigaw siya, Zhang, anong karapatan mo para patayin ang aming sect leader? Ginaya ni Lo ang tono ni Qianlu Dai, nangungut siya, sinabing, tingnan mo, buhay ka pa rin. Bakit mo ako pinipigilan? Ang daddy mo na si Zhang Dale ay nagwawala sa loob ng libu-libong taon. Sa tingin mo ay kaya mo akong guluhin. Hindi mangyayari. Malalim na nagbuntong hininga si Shenlong. Sige, ako na ang bahala dito. Haharapin ko si Duan at bibigyan ko kayo ng sapat na sagot mula sa Chaos Holy Land. Pangalawa, ayokong saktan ang matandang mapagkunwari na fox na ito dahil sa isang Duan. Naiintindihan mo ba ako? Galit na galit si Lizzo nang marinig iyon. Agad siyang naglabas ng nakakatakot na kidlat at nangutya. Sa tingin mo ay maaari mo akong baliwalain ng ganoon. Nagbibiro ka ba? Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Palabasin mo ang iyong quasi-emperor. Boom! 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 Agad, isang nakakatakot na bagyo ng kidlat ang bumalot sa buong sect. Kapag lamang nahaharap sa ganoong sakuna, lumalabas ang tunay na anyo ng Mountain Protecting Grand Formation. Habang pinapatibay ang formation, sumigaw si Qianlu Dai, Zhang, ano ang ginagawa mo? Ano ang gusto mo? Naghagis pa ng kidlat si Leo, nangungut siya. Lipulin ang Holy King Sect. Sabihin mo sa iyong quasi-emperor na lumabas at makipag-usap sa akin. Bamulong si Qianlong. Hindi basta-basta matatawag ang isang quasi-emperor. Yano Zhang Dale, nililigawan mo ang kamatayan. Sa tingin mo ay kaya mong lipulin ang aming Holy King Sect ng mag-isa. Malamig lang na tumawa si Leso. Ang nililigawan ng kamatayan ay ang Holy King Sect. Tumingin kang mabuti. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang malaking kampana. Ang one-mouth ancient bell, ang aura. Para itong isang emperor na malapit ng bumaba. Sa puntong ito, nanginginig na ang kanilang Holy Master at si Duan na parang dahon, lubusang nakadapa sa lupa. Nagulat si Qianlong na nagbago ang kulay ng kanyang buhok ng mas mabilis kaysa sa isang chameleon. Diyos ko, ang Chaos Bell. Iba ang Chaos Bell na ito sa isinama ni Xiaoyan. Ito ay isang ganap na naibalik na Chaos Bell na may kakayahang lipulin ang isang buong sect sa isang solong pag-iisip. Ngumisi sina Xiaoyan at Zhou Wuji. Ito ang nakakagulat na divine might ng isang emperor weapon. Seryoso, kahanga-hanga. Lihim na binigyan ni Xiaoyan ng thumbs up. Ang Chaos Bell ay savage. Kailangang mag-level up ng mabilis. Ang bagay na iyon ay magiging emperor weapon ko isang araw. Nakikita ang Mountain Protecting Formation na malapit nang bumagsak, halos baluktot na si Qianlong. Kapag bumagsak ang formation, ang lahat maliban sa isang saint ay tiyak na mamamatay. Agad na pinigilan ito ni Zhang Dai. Desperado siyang naglabas ng kanyang pinakamalakas na atake, isang Heaven Sundering Palm. Ngunit ang higanteng kamay ay lumipad lamang patungo sa Chaos Bell. Halos isang segundo ng pagdikit, at nanginginig ito ng husto. Hinawakan ni Leo ang kanyang tiyan, tumatawa. Sa tingin mo ay kaya mong hawakan ang isang emperor weapon. Tama. Agad pagkatapos ng paglabas ng Chaos Bell ng isang sabog, naglabas ng hindi mabilang na Great Deo Sword Beams patungo kay Qianlu Dai. Shit! Agad niyang itinaas ang kanyang mga braso para ipagtanggol, ngunit isang segundo mamaya, nabasag ang kanyang depensa. Agad siyang samuka ng dugo, ganap na hindi makalaban. Malamig ang mga mata ni Leo habang patuloy niyang ginagamit ang Chaos Bell. Ibigay mo sa akin.
Noong unang panahon, naglakas loob akong guluhin kahit ang 5 malalaking Holy Lands. Hindi ako natatakot na wasakin ang isang maliit na Holy King sect. Magpakita ka, Quasi-Emperor. Nakikita ang nakakatakot na Emperor Might na malapit ng bumalot sa lupain, isang malaking slaughter ang malapit ng magsimula. Ang Mountain Protecting Formation ng Holy King sect ay nasa ilalim ng sobrang pressure, malapit ng bumagsak. Ang mga miyembro ng sect ay labis na natakot na halos maihina sila sa kanilang pantalon. Nakakatakot ito. Sino ang makakapagligtas sa kanila ngayon? Sa kritikal na sandaling ito, isang tinig ng pagluluksa ang umalangaw sa kalangitan. Hay! Tigilan mo ito. Tila nagyelo ang oras. Maging ang Chaos Bell ay bumalik. Bumulong si Leo. Hiem. Sa wakas, may nagpakita na may lakas ng loob. Pagkatapos ay inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas sa Chaos Bell, ipinadala ito patungo sa figure. Dahan-daang nagsalita ang figure, ang kanyang boses ay umaalingaw sa Great Dao. Bagaman malakas ang mga Emperor weapons, hindi ka naman, tutal, isang Emperor. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang higanting kamay ang hamarang sa ultimate attack ng Chaos Bell. Gulat na gulat sina Xiaoyan at Zoji. Diyos ko, kinokontrol niya ang isang Emperor weapon gamit ang kanyang mga kamay. Ang taong ito ay tiyak na isang Quasi-Emperor. Hindi maaaring makatiis ang isang Great Saint kay Lu at sa Chaos Bell. Lumaki ang mata ni Luas, ang kanyang boses ay tumusok sa kalawakan. Hiem Pfoy, kaya ikaw pala, matandang Keishver na buhay pa. Ha! Naguluhan si Xiaoyan. Ha! Manok! Bakit ang mga pangalan ng mga big shots na ito ay kakaiba? Nagulat si Zhou Wuji. Iyan ang Quasi-Emperor Muchi ng Holy King sects. May chismis na higit 4,000 taon na siya. Isa sa pinakamatandang powerhouses sa cultivation world. Tiningnan ni Chenlod na parang rabid dog si Li Zhu. Zhang Dale, ikaw na insolent fool. Paano mo naglakas loob na tawagin ang Quasi-Emperor sa kanyang pangalan? Hindi ka ba magsusorry kay ancestor mo? Sorry ko ang puwet mo. HMTH. Kayo ang dapat mag-sorry. Muling ginamit ni Leso ang Chaos Bell, lamusong patungo kay Chenlod. Itinaas ng Quasi-Emperor ang kanyang kamay. Boom! Muling napatalsik ang Chaos Bell. Ganap na binaliwala ng Quasi-Emperor si Leo. Tigilan mo ito. Para sa kanya, sinasayang lang ni Leo ang kanyang energy. Ngunit ngayon, determinado si Leo na ilabas ang galit ni Xiaoyan. Isang kidlat ang kumislap sa kanyang mga mata, at isang ball of light ang nagsimulang mag-condense sa kanyang kamay, ang kanyang shape ay nagbabago. Tumindig ang buhok ng Quasi-Emperor, pinapagalit ako. Nagpapagalit ka ba? Ngayon sinasabi ko na lilipulin ko ang iyong Holy King sect, at gagawin ko. Ibuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa Chaos Bell at sumigaw, ibalik ang Emperor weapon. Habang nagsasalita siya, tila may lumalabas na figure mula sa Primordial Era. Lahat ay nagulat. Ito ang Chaos Great Emperor. Sa sandaling iyon, nanginginig ng husto ang puso ni Quasi-Emperor Muchi. Isang nakakatakot na spiritual energy ang bumalot sa Nine Heavens Continent. Agad, ang mga natutulog na Old Saint ancestors ng Cultivation World ay nagulat at nagising. Ha! Sino ang nagbabalik ng isang Ultimate Emperor weapon? Alam ng mga powerhouses ng Nine Heavens Continent na may gumagamit ng isang Emperor weapon para atakihin ang Holy King sect sa Chaos Holy Land. Sumimangot ang ekspresyon ni Wei. Nababaliw na ba ang taong ito? Talagang isinasapanganib niya ang lahat. Leo, hindi naman matagal ang iyong buhay. Kung patuloy mong ibabalik ang Emperor weapon, tiyak na mamamatay ka pagkatapos ng laban na ito. Bumulong si Leus at patuloy na inactivate ang Chaos Bell. Kahit mamatay ako, isasama kita. May problema ka ba doon? Ang larawan ng Chaos Great Emperor ay nagiging mas totoo. At sa sandaling nagsimulang bumukas ang kanyang mga mata, bumagsak ang nakapaligid na kalawakan at nanginginig ang River of Time. Ano ang nangyayari? Talaga bang darating ang Great Emperor na minsang invincible sa Myriad Realms? Pakiramdam ni Mushi ay sasabog ang kanyang ulo. Tigil. Tigilan mo na ngayon. Bibigyan ka ng Holy King sect ng sagot. Okay, kung talagang palalabasin mo ang Great Emperor na ito mula sa River of Time, bibisitahin ng Quasi-Emperor na ito ang kanyang mga ninuno ngayon.
Nakikita ang Chaos Great Emperor na malapit nang dumating, agad na sumuko si Muchi, sinabing handa silang bigyan ng sagot si Leo. Nang makita ito, naalaala ni Leo ang Chaos Bell. Magaling, gusto kong makita kung anong paliwanag ang mayroon ka. Kung mamatay ako, isasama ko ang buong Holy King Sect para sa pagsubok na protektahan si Xiaoyan para hindi na maglakas loob ang mga matatandang ito na apihin siya sa hinaharap. Nakahinga ng maluwag si Mukachi nang mawala ang anino ng Chaos Great Emperor. Itinuro niya si Duan sa tabi niya at sinabi, bakit mo inatake ang quasi-divine son ng Chaos Holy Land? Natakot si Duan at mabilis na lumuhod, humingi ng tawad. Ito ay isang misunderstanding, Muyunzo. Ang kanilang quasi-divine son ang pumatay sa aming Holy Son. Ye dada, kailangan kong ipaghiganti ang aking disipulo. Ano ba itong pakikialam mo sa mga usapin ng mga bata? Ito ang pagkakamali ng aming Holy King Sect. Itinaas ng quasi-emperor ang kanyang kamay at naglabas ng isang sinag ng liwanag, lumikha ng butas sa katawan ni Duan. Duan, huwag mo akong sisihin. Mayroong dapat managot sa sakunang ito. Sa isang malungkot na sigaw, talagang nakita ni Duan ang kanyang tagalikha. Tiningnan ni Hochi si Leo at malamig na sinabi, satisfied ka na ba ngayon? Ngunit hindi nasisiyahan si Leo. Iyon, lang ba? Kung gayon, ang aming Chaos Holy Land ay magpapadala ng isang Transcendent Realm expert para patayin ang iyong Divine Son at pagkatapos ay papatayin ang isa pang matandang geyser. Satisfied ka ba sa sagot na ito? Galit na galit si Muchi. Ikaw na matandang bastos, huwag mong ipagpilitan. Ano ang gusto mo sa huli? Kalmadong sinabi ni Leso. Ano ang ipinagpipilitan ko? Narinig ko lang na mayroon kayong world free. Hindi ako masyadong humihingi. Bigyan mo lang ako ng 10 world fruits. Lumamig ang mga mata ni Muchi. Managinip ka, masyado kang ganid. Imposible ang 10. Sa pinakamarami, 3. Freest. Ang matandang ito ay tuso pa rin. Lihim siyang binigyan ni Xiao Yunyan ng thumbs up. Kawili-wili ang Leo na ito. Ang pagiging mainitan ng ulo ay talagang malalim. Ang paggawa ng ganoong kaguluhan ay hindi lamang nag-aalarma sa ibang sects, kundi nagbibigay din sa kanya ng pagkakataong kumuha ng isang bagay. Mga traidor, malamig na bamulong si Leo. 3 prutas nga, ngunit kailangan mong ipadala ang iyong matandang Divine Bridge Realm expert mula sa Holy King Sect para labanan si Xiaoyan. Buhay o kamatayan, kumurap ang mga mata ni Muchi. Ito, tutal, si Yadada ng Dongshanan Realm ay hindi kayang talunin si Xiaoyan. Hindi ba't ang Divine Bridge Realm ay basta-basta na lang ibibigay? Agad siyang tinukso ni Leo. Ayaw ninyong maghayganti. Alam ko. Kayong Holy King Sect ay pawang walang kwentang basura. Kaya, papayagan ko kayong magtambol sa kanya hanggat nasa Divine Bridge Realm. Makakapagpadala kayo ng kahit ilang tao na gusto ninyo. Agad na pumayag si Muchi. Sige, Shenlo, ayusin mo agad. Dapat mong patayin ang Xiaoyan na ito. Alam niyang malakas si Xiaoyan, ngunit nang walang limitasyon sa bilang ng mga tao, maaari silang gumamit ng sword formation. Zangle, huwag kang maglakas loob na magsisi. Hindi nila alam, labis na naliligaya si Xiaoyan. Hindi siya ipapahiya ng disipulo ni Leo. Kawawang Holy King Sect, walang nakakaalam kung gaano kagaling si Xiaoyan. Ang tanging nakakaalam ng lahat ay si Duan, na galit na gustong bumalik mula sa patay. Humakbang si Xiaoyan sa Asher Feather Sword, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Kayong basura ng Holy King Sect. Bilasan ninyo at pumunta para mamatay. Galit na galit ang mga tao ng Holy King Sect na hindi sila makapagsalita. Lintik, sumusumpa ako na papatayin ko siya ngayon. Ako rin. Hindi mabilang na Daoists ng Divine Bridge Realm ang sumigaw ng sunod-sunod. Humihiling na lumaban kay Xiaoyan ng maliit na Dongxian Realm. Isang insulto, nakikita ang moral ng lahat na tumataas. Naramdaman ni Chenlo ang kanilang fighting spirit. Kailangang manalo sa laban na ito. Gayunpaman, 10 tao lang ang pinili niya. Akala niya masyadong nakakahiya ang pagpapadala ng masyadong marami. Renziki, ginamit ninyo ang 10 absolute sword formation para patayin siya. Huwag kang mag-alala, Elder. Gagawin namin ang aming mission. Labis na kinilig ang 10 tao na pinamumunuan ni Renziki. Ito ay isang malaking pagkakataon para magpakita sa harap ng Quasi-Emperor at ng Great Sage.
Hindi nabigo ang mga hindi napili dahil ang mga papasok sa laban ay ang 10 Sword Immortals ng Holy King Sect. Walang genius sa Damashian Realm ang kanilang kalaban. Sa kanilang mga mata, si Xia Yin ay isa ng bangkay. Ngunit labis na nabigo si Xiao Yin, 10 tao lang ang ipinapadala ninyo. Minamaliit ninyo ba ang pamilya Xiao? Kayang palayasin ni Xiao Yan ang 10,000 Divine Bridge Realm Geniuses sa isang galaw. Ngunit hindi alam ng mga tao ng Holy King Sect kung gaano siya nakakatakot, at 10 Divine Bridge Realm Cultivators lang ang ipinadala nila. Ngumiti na sana si Xia Yun. Ganoon ba ninyo ako minamaliit? Kailan ba napahiya ang 10 Sword Immortals na tulad nito? Lintik, Xia Yun, ikaw ay mag-isa. 10 kami at nangungutya ka pa rin. Bakit pa makikipag-usap sa kanya? Patayin na lang natin ang taong ito at lumabas para mag-inuman para magdiwang. Pagkatapos ay kinawayan sila ni Xia Yun. Halika dito, malapit na akong pumatay ng marami sa inyo. Ngayon, dapat kong paduguin ang Holy King Sect na parang ilog. Si Ren, Zeki, at ang iba pa ay nabaliw kay Xia Yun. Ang yabang, mga kapatid, ayusin ang formation at patayin siya. Pagkasabi niya, pinalibutan ng 10 sa kanila si Xiao Yan, at pagkatapos ay gumawa silang lahat ng hand sails. Hindi mabilang na pulang ilaw ang bumaba mula sa kalangitan sa posisyon ni Xiao Yunis. Ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. Ang mga tao ng Holy King Sect ay tila nakikita na siya na nagiging bangkay. Tutal, hindi lang basta-basta ang makakapagsira ng 10 Absolute Sword Formation. Ang pagtutulungan ng 10 tao ay kayang pumatay ng isang Dongfanzian Realm Cultivator ng madali lang. Maging ang Holy Son ng Holy King Sect ay hindi nila kalaban. Pinuri din ni Chenlod ang Divine Bridge Realm 10 Absolute Sword Formation na ito ay tunay na invincible. Nagkamali ka, Zhang Dele. Tiyak na mamamatay ang iyong quasi-divine son. Patuloy na nangutya si Liu. Hahaha, nakakatawa. Gusto mong patayin ang quasi-divine son ng Chaos Holy Land gamit ang isang walang silbing formation. Nililigawan mo ang kamatayan. Tinaas ni Xiao Yan ang kanyang 2 kamay at medyo nabigo. Ha, iyon lang ba, pare? Masyadong kalokohan ang iyong trump card. Pagkatapos ay naglabas siya ng Black Demon Sword. Agad na bumulwak ang nakakatakot na surge of blood energy mula sa loob ng 10 Absolute Sword Formation. Isang purple flame ang sumabog sa paligid ni Xia Yun. Bigla, nagbago ang ekspresyon ni Renzeki. Hindi maganda. Bilasan ang pag-activate ng formation para patayin siya. Isang higanting espada ang nakasabit sa itaas ng ulo ni Xiao Yunis. Pakiramdam niya ay gustong hatiin siya sa dalawa. Kalmadong bumuo si Xiao Yan ng hand sails, 10,000 sword stream. Patayin mo sila para sa akin. Boom, boom, boom. Hindi mabilang na espada na may nakakagulat na power ang bumulwak. Pinilit nila ang 10 Absolute Sword Formation na umurong. At agad, kumaway ng daliri si Xion. Ginagamit na ni Renzeki ang lahat ng kanyang lakas para lang halos mapanatili ang sword formation. Lahat, kapit lang. Kapag nasira ang formation, patay tayo. Lintik, naging pabaya ako. Ang Xiao Yan na ito ay isang tunay na freak. Ngumisi si Xiao Yan at dahan daw ang itinulak ang kanyang mga kamay. Paano makukumpara ang ilaw ng firefly sa buwan? Hindi ko na kailangan ng pangalawang galaw para patayin kayong lahat. Biglang lumipad ang hindi mabilang na espada, nilalamon ng butas ng 10 Absolute Sword Formation. Nagpatuloy ang pag-atake ng mga espada, direktang tumusok sa grupo ni Renzeki. Sunod-sunod na umalangaw ang malungkot na sigaw habang sa wakas ay naging ulan ng dugo sila. Bumagsak sa harap ng mga tarangkahan ng Holy King Sect. Nakakatakot ang lakas ni Xiao Yans, direktang tinakot ang mga Holy King Sect dudes. Pinatay niya ang 10 Immortal Sword sa isang galaw. Nasa Divine Bridge Realm ba talaga siya? Hindi ba siya nasa Grotto Heaven Realm na? Hindi pwede. Oy, dapat ay nasa Sacrificial Spirit Realm na siya. Ipinag-cruise ni Xiao Yan ang kanyang mga braso at malamig na bamulong. Napakahina. Seryoso, palitan ang line-up. Ang mga lalaki sa Divine Bridge Realm, na dating puno ng fighting spirit, ay hindi naglakas loob na gumawa ng kahit anong ingay. Lahat ay maingat na umiiwas sa eye contact, takot na mapili. Ang mga mata ng Quasi-Emperor ay kumikislap sa hangarin na pumatay, 10,000 sword stream.
Ang Hell-level divine power na ito ay napakahusay na na-master ni Xiaoyan. Masyadong monstrous ang taong ito. Hindi natin siya maaaring hayaang mabuhay. Pinatay ni Xiaoyan ang 10 immortal swords ng Holy King Sect sa isang galaw. Ang freakish talent na ito ay nagtulak sa mga miyembro ng Holy King Sect na mas lalo pang gustong alisin si Xiaoyan. Ang lintik na iyon, tiyak na magiging malaking kaaway siya ng aming Holy King Sect sa hinaharap. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.